diretsuhin na natin, no? May nag-file ng Yes. disqualification petition against the Tulfos na tumatakbo sa iba't ibang posisyon sa 2025 elections. Yes. Sa tingin nyo, meron bang patutunguhan itong disqualification petition na ito? Okay, so this is another test case, no, dun sa matagal nang pinag-uusapan na anti-dynasty provision ng ating 1987 Constitution. In fact, Christian, ito na ang pangatlong test case na matatawag natin. Ang unang-una kung maalala natin ay nung 2024 pa lamang, may grupo ng mga abogado na pinangungunahan ng dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Rico Domingo na naghain na ng petition sa Supreme Court na asking the Supreme Court to compel, no, Congress to pass the enabling law na dapat kailangan ipasa nila, no, dahil yun ang interpretasyon sa Constitution dun sa provision na anti-political dynasty as provided by law, no. Yung pangalawang petition naman, ito lang January 2025, yung Civil Society Organization Coalition ng mga obispo at mga retired generals, yung alyansa na nagkakaisang mamamayan, yung 6 na nagpetisyon, pinangungunahan ng abogadong Attorney Alex Lacson, no. Sa kanila naman, ang kanilang petisyon asking the Supreme Court to give a definite definition of what political dynasty is. Kasi meron daw na 4 na example ng political dynasty na hindi mo na kailangan interpret. Alam mo na political dynasty. And then the latest, itong petition ng isang Virgilio Garcia na dating Judge Advocate General, no, dating kasapi ng Armed Forces of the Philippines, na ngayon ay tumatakbo kalaban nung anak yata, no, ni Senator Raffy Tulfo sa Quezon City. So ito naman sa COMELEC, no, sa COMELEC yung petition niya, no. At ang sinasite naman ni Virgilio Garcia dito, yung record ng Constitutional Commission, no, noong 1986, no, na sinasabi ng isang matinding miyembro ng komisyon na yon, no, si Law Professor Jose Noliedo, na established na yung principle ng political dynasty. Yung may defined by law, ang ibig lang sabihin yun, kailangan i-define ng Kongreso ministerially kung anong klase yan. First degree, second degree, affinity, consanguinity, basically kung anong klaseng dynasty. Pero in effect, enforceable na dapat yung anti-political dynasty provision, no? So yan ang malaking issue ngayon dahil nga we exist in a presidential form of government in which there are checks and balances and there are 3 co-equal branches, no. So can the Supreme Court actually compel Congress to pass a provision that has been lying there, almost dying there for more than 38 years already, almost more than magko 40 years na, no, if ever. Okay. Kasi ang isang issue po rito, no, sa mga viewers natin, kaya siguro confident din yung mga Tulfo at yung iba pa mga political dynasties dahil wala pa talagang enabling law per se, coming from Congress to operationalize yung provision sa Constitution na nagbabawal sa political dynasties. Pero pag-usapan natin specifically itong Tulfo dynasty, no? Relatively bago sila sa politika, pero ang bilis sumibol, no, nung kanilang dinastiya. Right. Yan. Sa konteksto ba ng political dynasties in the Philippines, gaano po ba kagarapal o baka naman hindi sa standards ng Pilipinas itong Tulfo dynasty? Yan. Isa pa tong kumbaga elemento sa usapin ng dinastiya, no. Alam naman natin talamak ang dynasty dito sa bansa natin. Ang inaasahan sana ng mga mamamayan, no, ay mabawasan ang mga dynasties, no. Kaya lang yung may mga nahalal na non-dynasties, no, paminsan-minsan may nakakalusot na mga bagong muka, bagong politiko na hindi galing sa mga political dynasties or political clans. Ang
pag sila ay napunta na sa kapangyarihan, nagtatayo din sila na sarili nilang dynasty. So, Precisely. nauulit lang yung lumang sistema, yung bulok na sistema at yung mga inaasahan mong dapat magbago. Karamihan dyan, sa umpisa, kontra-dinastiya. Pero pag nahalal na, naku, the next electoral cycle, papatakbuhin na yung mga kamag-anak nila. No? So, kakaiba kasi itong nangyari dito kay Senator Raffy Tulfo sa mga Tulfo. No? Kasi yung Tulfo political brand, no, ay matuturing nating isang political phenomenon. Kasi mula sa pagiging isang broadcaster, no, na hindi galing sa angkan ng mga political dynasty, no, yan yung pinag-usapan natin nung huli, no, yung galing siya sa non-elite, no, galing siya sa professional class, no, mga kabaro nyo, broadcasters, no, na dahil sa kanyang kasikatan, no, at dahil maraming tumatangkilik sa kanyang public service sa social media, ay nahalal siyang senador noong 2022 at isa na siya sa mga matunog na presidentiable sa 2028. Ngayon, sa midterms, no, may dalawang magkapatid na Tulfo na yamado sa Senado, may asawa, may isa pang kapatid na tumatakbong magkahiwalay sa party list, at may isa pang anak na incumbent congressman. No? Palagi ko sinasabi, pag nanalo lahat sila, anim na Tulfo ang umuupo sa Kongreso. Pwede na silang magbuo ng sarili lang BICAM committee. So ang kanila, no? Kasi meron na sa taas. Meron ng Tulfo block. May Tulfo block na, no? And in fact, ito rin, paulit-ulit ko rin sinasabi, no? Sumikat sila dahil sa kanilang tagline, isumbong sa Tulfo, no? Isumbong sa mga Tulfo, no? Pag lahat sila na naluklok sa Kongreso, yung buong angkan nila, who will Tulfo the Tulfos? Di ba? So, who will guard the guardians? Ika nga, di ba? Who will Tulfo the Tulfos? Yun ang tanong ng bayan. Diba? Kanina ka magsusumbong kung ang tingin mo, yung pang-aabuso naman, nanggagaling sa mga Tulfo. Yun ang punto. Di ba? At may pruweba na tayo. Di ba? Ito lang nangyari na 2 beses sa EDSA Basley. No? Di ba? Okay. So, okay. Yun. I have nothing personal against the Tulfos, no. In fact, matagal ko na silang pinapanood, no. Naaliw ako sa kanilang magkakapatid, no, pag pinapanood ko sila. And in fact, personally, one of their relatives was a former dear student of mine, no. So, it's nothing personal. Ang pinag-uusapan po natin dito yung issue, no, ng monopolya ng political dynasty sa politika natin. Now, going back dun sa fat and thin dynasties, no? Or obese. Ano bang classification nito? Ito ay obese na, no? Hindi na ito fat dynasty lang, no? Kasi yung fat dynasty, no, 3, 4, no? Pero 6 na ito no? So, isa na ito sa mga kailangan magdieta, no? Kailangan ng diet, no? Kundi masama ito sa kalusugan ng ating demokrasya, no? Di ba? At sinasabi rin naman nila, no? Sinasabi ng mga Tulfo na against sila sa dynasty, no? 'Di ba? Against sila sa dynasty kaso walang batas, no? Ang sabi naman natin, palusot ho 'yan. Kasi sabi rin ng ibang netizens, walang batas pero ang problema hindi yung walang batas. Mukhang nawawalan na ng delikadesa yung ibang mga politiko natin. Kasi ngayon lang talaga talamak, ang dami-dami na nila. Halos lahat ng tumatakbo ngayon, puro magkakamag-anak, di ba? So matatawag pa ba nating demokrasya ito, di ba? Parang ano yan din no? Ito mas simpleng example ito, no? Hindi naman sila magkapareho ng magnitude. Kunwari, wala namang patakaran laban sa jaywalking. So ikaw ang gagawin mo, tawid tayo lahat dito, miski alam mo makakagambala doon sa flow ng traffic, pwede kang masagasaan, pwede kang makaperwisyo. Mag-legislate muna kayo ng anti-jaywalking law. Bago kami tumawid ng ayos. Parang ganun yung palusot Palusot yan kasi di ba porket hindi bawal kahit alam yung mali gagawin nyo, di ba? So it's no longer a question of law, no? It's a question of ethics, no? Knowing what's wrong and what's right, no? And kung kayo ay tinatakbuhan ng mga mamamayan na kapos
sa hustisya, kapos sa karapatan, walang maasahan sa kanilang gobyerno. Kayo, sa inyo umaasa dahil mahina nga ang estado natin. Tapos kayo pang mag-aabuso, ano nang mangyayari sa mga mamamayan? Kawawa naman. Kawawa naman tayo. Tayo na naman ang nabudol.